Huwag kang lumingon sa likod mo. Baka may sumunod na hindi mo kayang abutin. Sa isang maliit na baryo, may isang kinakatakutan na lumang simenteryo sa gilid ng bundok. Sabi ng matatanda, tuwing gabi, may mga katawan na nagigising mula sa kamatayan. Ang tinatawag nilang amalanghig. Hindi sila tulad ng ordinaryong multo. Mabagal man ang kanilang galaw sa simula. Kapag nahuli ka nila sa takbo, wala nang makakaligtas. Si Ronnie, 18 taong gulang, ay palaging nakikinig sa kwento ng mga matatanda, pero hindi siya naniniwala. Isang gabi, habang pauwi na siya galing sa bahay ng kaibigan niya sa kabilang baryo, napagpasyahan niyang dumaan sa simenteryo para paikliin ang daanan. Bit-bit ang maliit niyang flashlight. Naramdaman niya agad ang malamig na hangin. Hindi totoo to. Bulong niya sa sarili habang pinipilit pakalmahin ang sarili. Ngunit habang papalapit siya sa gitna ng simenteryo, may tunog siyang narinig. Mabagal, parang may mga paa na humahaplos sa damuhan. Huminto siya at lumingon. Walang tao. Bumalik siya sa paglakad, ngunit mas malakas na ang hakbang. Ang tunog, parang may sumusunod sa kanya. Mabagal, ngunit tiyak. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin sa kanyang katawan. Umikot siya ng mabilis at sa liwanag ng flashlight, nakita niya ang isang katawan. Hindi putol, hindi rin ganap na buhay. Isang amalanghig. Ang balat nito ay puti at may mga bitak. Tila ba bumangon mula sa libingan. Walang muha. Ngunit ramdam ni Ronnie ang malakas na intensyon nitong hulihin siya. Tumakbo si Ronnie nang mabilis na hindi niya alam ang direksyon. Naririnig niya ang mabibigat na hakbang ng amalanghig sa likod niya. Tumakbo siya sa mga palumpong, tinatalon ng mga bato. Pero bawat hakbang niya, parang mas papalapit pa rin ang nilalang. Sa huling sandali, naalala ni Ronnie ang sinasabi ng kanyang lola. Huwag kang hihinto at huwag kang lilingon. Ang kamalanghig ay sumusunod sa bawat titig mo. Hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. Sa wakas, narating niya ang liwanag ng kalsada papunta sa baryo. Huminga siya ng malalim at lumingon. Wala na. Pero sa kanyang dibdib, alam niyang hindi niya ito malilimutan. Ang mabagal na nilalang na tila hindi tumatakbo ay palaging nariyan, naghihintay sa mga susunod na matatapang na dadaan sa sementeryo. At kung minsan, sa gabi, naririnig mo pa rin ang mabagal na hakbang sa dilim.